Hello everyone! Welcome back! So ngayong araw na to ay pag-usapan natin yung credit limit ng ating credit card at kung paano natin i-increase or patataasin yung ating credit limit. So unahin natin ano ba yung credit limit. So ito yung maximum amount na pwede nating i-spend or magamit sa ating mga credit card. So alam natin na every credit card meron niyang designated credit limit na binibigay ang bangko. So, kung halimbawa ang credit limit na binigay sa'yo is 50K, from the word itself, limit, yun lang yung pinaka-limit ng credit card. At kapag nag-go over the limit ka, matcha-charge tayo ng bangko ng over the limit fee, and pwede rin nilang i-cancel lahat ng mga susunod nating mga transactions sa card hanggang ma-replenish natin yung ating credit limit. So, nare-replenish yan guys. For example, na-max out mo yung credit card. So, kapag nagbayad ka, magkakaroon ka ulit ng available credit limit. So, ngayon, discuss lang natin ng mabilis ano ba yung advantage ng pagkakaroon ng mataas na credit limit. So, syempre, unang-una dyan is magkakaroon tayo ng flexibility or purchasing power. So, ibig ko sabihin dyan, for example, meron tayong isang bagay na gustong bilhin na medyo mahal. Halimbawa, ang halaga nasa 30,000 pataas or 25,000 pataas. Mataas yung credit limit natin. Syempre, kayang-kaya, di ba? Walang imposible kapag meron tayong mataas na credit limit. So, pwede nating ma-avail yung mga bagay na gusto natin or kailangan natin at pwede pa nating i-convert into installment yung ating mga purchases, yung mga big purchases natin. May flexibility. Imbes na babayaran mo na yung ganun kalaking halaga sa next billing statement mo, pwede mo na siyang mabayaran in a monthly installment, depende sa term na pipiliin mo. And sumunod guys is malaking tulong talaga to pagdating sa emergencies. I can attest to that kasi previously ginamit ko yung credit card pambayad ng hospital bill. So mostly naman ng mga hospitals ngayon guys nag-a-accept yan ng credit card payments na. Kasi syempre hindi naman tayo lahat merong mga savings, 'di ba? So basta meron tayong credit card, malaking tulong talaga. Okay? So next is hindi mo nakakailanganin magkaroon ng maraming cards or multiple credit cards. Actually, having one or two is enough, especially kung matataas naman yung credit limit ng credit cards nyo. So, kung meron na kayong mataas dyan na credit limit, tas meron pa kayo ibang cards na medyo mababa yung credit limit, ipa-close nyo na. 'Di ba? Kasi okay na kapag meron ka ng mataas yung credit limit, bakit maghahangad pa tayo ng iba, 'di ba? So, pero yun ay suggestion ko lang naman, no? Pero kung prefer nyo na magkaroon ng multiple cards at kaya nyo namang i-manage, why not, di ba? And then, next is it also lowers our credit utilization. So, ano ba yung credit utilization? So, ito yung percentage ng total credit na ginagamit natin sa ating credit card. Okay? So, actually, ang recommended lang ng mga banks ay below 30% lang na credit utilization. Kapag mababa yung ating credit utilization, ibig sabihin, marunong tayo mag-manage ng ating mga utang sa credit card. Okay? And ito yung nakakapag-boost din ng ating credit score kapag may maganda tayong credit utilization. So, halimbawa, meron tayong 100,000 na credit limit, tapos, nagagamit pa lang natin is around 25,000, ganyan, 20,000. So, maganda kasi ibig sabihin lang nun, 20% or 25% pa lang ng credit limit mo yung nagagamit mo. So, which is magpapataas ng ating or magbo-boost ng ating credit score. Pero kung ang nagagamit mo na is 80,000, ibig sabihin, 80% na yung utilization mo sa iyong credit limit, which is red flag na. Next is, may better chances ka din na ma-approve kung ikaw ay gusto mo pa ng another credit card. Pag nag-apply ka, better chance na ma-approve ka or pwede rin sa mga personal loans or mga mortgages. No? Ayan. So, ngayon, pag-usapan naman natin paano ba dinedetermine ng banks kung paano nila i-increase yung ating credit limit. Kasi meron yan silang mga factors na tinitingnan. Isa na dyan is yung credit score natin. Siyempre yung payment history.
yung income natin, at syempre yung credit utilization. So, payment history, again, paulit-ulit ako kahit saang video ko, kailangan on time tayo lagi magbayad, and as much as possible, dapat in full. Kung hindi man in full, at least mas mataas yung babayaran natin sa minimum amount due. And pagdating sa income, syempre kung tayo ay nagkaroon ng salary increase, mas malaking chance din talaga na ma-approve ang ating request na for increase ng credit limit. Kasi makikita ng bangko na tayo ay may kakayanan talaga na magbayad ng utang. Ang mga bangko, generally speaking, talagang nag-automatic increase yan ng credit limit sa kanilang mga customers. Especially kapag yung customers nila ay good payers. Okay? May magandang credit utilization, credit score, maganda yung payment history. Ako na-experience ko yan kasi never ako tumawag sa bangko para lang magpa-increase ng credit limit. Sila mismo yung nag-i-increase ng credit limit ko. 'Di ba? So, kung gusto mong magpa-increase ng credit limit, meron ako ditong mga list na ibibigay sa inyo na mga bangko kung paano kayo magre-reach out sa kanila to request for a higher credit limit. So, pero syempre ganito, kung gusto niyo mag-request ng na-increasean kayo ng credit limit, no? Huwag kayong mag-a-ask ng too much. No, for example, 50% agad increase yung gusto nyo. Syempre, mga 10 to 20% ang i-request nyo. Kasi depende naman sa kanila. Minsan, generous ang bangko. Pag nakita nilang maganda naman yung payment history mo, baka mas taasan pa nila yan. Okay? Kasi magre-raise yan ng suspicion sa bangko kapag sobrang laki kagad yung nire-request mo na credit limit. And of course, kailangan mo mag-prepare ng supporting financial documents niyan kapag ikaw mismo yung magre-request ng increase sa credit limit. So, unahin natin kay BDO. So, kay BDO, dapat at least 6 months pataas na yung tenure ng credit card mo sa kanila para makapag-request ka ng increase sa credit limit mo. So, syempre, dapat in good standing yung credit card mo, no, at the time of your request. So, lahat guys ng request na sinesend natin sa bangko for increase ng credit limit ay subject for approval nila. So, pwedeng hindi nila yan i-approve or pwedeng i-approve nila. Okay? So, for BDO, kailangan nyo lang tumawag sa kanilang contact center 0286318000. Okay? And then, for Security Bank naman guys, hindi nyo na kailangan tumawag. Ito yung link, no, sa kanila, doon sa kanilang website. Ilalagay ko sa description below as well. If-fill out nyo lang yung form na yan to request for increase ng credit limit. And as I've said earlier, kailangan nyo mag-prepare ng document or supporting documents, financial supporting documents. Kung kayo ay employed, dapat magpasa kayo ng certificate of employment kung wala, with compensation. So, kung wala naman, kahit yung latest ITR mo na lang, or kung wala din, kahit yung latest payslip mo for 3 months. Okay? For self-employed naman, kailangan nyo ng latest ITR or latest 3 years audited financial statement or proof of business ownership. So, yun yung mga kailangan yung i-prepare kung kayo ay magre-request ng increase ng credit limit kay Security Bank. And ang kanilang approval or processing is 5 banking days. Okay? Makaka-receive kayo ng email confirmation kapag kayo ay nag-request ng nag-fill out ng form ng request for increase of credit limit sa kanila. For BPI naman, pwede kayong tumawag sa kanila 632-889-10000. Okay? And again, huwag nyo kakalimutan na mag-prepare ng inyong income documents. HSBC. Kung may credit card kayo ng HSBC, no, pwede kayong tumawag sa kanilang hotline 028858 0000. And for Union Bank naman, pwede kayo tumawag sa 02-8841-8600 or pwede rin kayo mag-email sa customer.service@unionbankph.com.
For East West Bank, kung East West naman yung inyong credit card, tawag kayo sa 02-888-1700 or 1-800-1888-8600 or mag-email din kayo sa kanila sa cards@eastwestbanker.com. For Metrobank, kung Metrobank ang credit card mo, pwede kayo mag-message sa kanilang official Facebook Messenger or Facebook page. They will accommodate your request for increase of credit limit, or pwede rin kayong tumawag sa contact center nila, which is 632-88700-700. Kung PNB naman yung inyong credit card, meron silang customer service hotline na 8818-9818 or yung toll-free nila na 1-800-10-818-9818. And for email address, pnbcreditcards@pnb.com.ph. And for RCBC, meron silang contact center din na 632-8888-1888 or email at service.rcbcbankcard.com. So, yun guys yung kanilang mga contact information kung gusto niyo mag-request ng increase ng inyong credit limit. Pero ang tip ko lang sa inyo guys, just make sure na ma-manage nyo ng maayos yung inyong credit card debts. Nagbabayad kayo on time and in full, wala kayong magiging issue, hindi nyo na kailangan mag-request kasi yung bangko mismo yung magi-initiate ng increase ng credit limit nyo based on my experience yan guys. So, yun lang yung gusto kong i-share for today's video. I hope makatulong to sa inyo. Maraming salamat sa panonood and see you again on my next. Bye!